So, yun mga idol no, sa mga nagtatanong ng ohms reading ng ignition coil kung ano ba dapat ang laman nito ng ignition coil natin. So, ito naman mga idol ay bago. Ayan, bago yan. So, lahat ng mga Kawasaki Rouser. So, NS150, Rouser 135, Rouser 180, Rouser 220. So, pare-pare lang ng laman to pagka tinest natin siya ng digital meter. So, umpisa natin mga idol kung ilan ba talaga dapat ang laman or ohms reading ng ating ignition coil. Ayan. So, yan, ititest natin ano, kung para malaman nyo. So, yan, ititest natin. Ayan, kung makikita nyo, ito yung ating positive, negative ng ating multimeter o digital meter. Ito naman yung positive. So, unahin natin mga idol ay ilagay dito. So, napakadali lang nito, no? Ito mga idol, ilalagay nyo lang to dito sa ayan yung socket ng ating ignition coil. Lagay nyo lang yung ground dito. Ito yung itim ng ating socket ng multimeter. Ngayon naman mga idol, so ito yung high tension wire niya. Ititest din natin siya dito. So dapat ang lalabas dyan mga idol sa ohms reading natin ay hindi siya lalagpas ng 600 ohms, hindi rin siya bababa sa 200 ohms reading. So ibig sabihin, goods pa yung ating motor. Goods pa yung ating ignition coil. Ngayon naman mga idol, pagka nilagay mo naman to sa mismong makina ng motor, mag-iiba po yung kanyang ohms reading gawa ng masusuplayan na siya ng talagang ground kasi may ground kasi ito mga idol na nakalagay dito. Okay, so ngayon ititester natin. So dapat ay ang laman niya ay ayan, kagaya niya no, 500 ohms lang siya, 400 ohms lang dapat ano. So dapat ganyan lang yung pinakalaman niya. Ngayon pagka tinislet nyo, lalabas na sabi natin 600 ohms reading pataas, ibig sabihin may problema na yung ignition coil natin. Ngayon naman pagka tinislet, pagka tinest naman natin siya dito, tapos ang lalabas naman ay 300 ohms pababa, ibig sabihin nagpapalya na ito. Okay, so palyado na to. So ganoon lang po pag-check mga idol no. So tapos tapos yung i-check yung dito niya sa pinaka high tension wire niya, dito naman tayo sa kanyang ground. O ganoon ulit, dito natin siya ilalagay. So lalagay natin siya dito, tapos i-test natin itong mga bakal na to. Ngayon dapat mga idol ay tutunog pa rin yung, dapat magkakaroon ng response yung ating digital meter. Kasi kung hindi magkakaroon ng response, ibig sabihin dun mga idol ay may putol. So dapat ganito, ayan o. Ito ilalagay natin to sa yan yung mga body na yan o. Dapat meron pa rin siyang continuity, yan o. Yan. Okay? So dapat meron siyang continuity no. Hindi pwede na wala siyang continuity o resistance. Ayan. Lagay natin para malaman ng iba. Ayan, di ba? Nagkakaroon siya ng nagre-response yung ating digital meter. So, ganun din dito sa kabila. Ayan. So, dapat ganyan. Kabilaan. Ayan. So, ganun lang ang pag-check mga idol. No? Kasi kung walang reading na ganun, ibig sabihin, may putol sa loob. Kasi ito yung ito yung napakahalaga sa lahat. Na pagka nilagay nyo tong itim dito, sa kanyang suksukan ng ignition coil, doon papuntang CDI ito eh. Tapos pag tinislight mo tong pinaka high tension wire niya, dapat ang lalabas lang dyan ay 500 ohms reading lang dapat. Ayan. So, 500, 400, okay na yan. Pero pag bumaba sa 300, hindi na rin pwede. Pag tumaas naman sa 1,000, hindi na rin pwede. Kung hindi nakalagay sa motor. Okay? Ngayon, kung nakalagay sa motor ito mga idol, once na mapasukan na ito ng ground, ay mag-iiba na po yung ohms reading. Plus, maglalagay ka pa ng spark plug cap, mag-iiba na rin yung kanyang ohms reading. Okay? So, yun lang mga idol. No? Sana nakabigay ng idea dun sa gustong matuto na sa tamang pag-check ng ignition coil kung talagang sira na or pwede pa. Okay, so yun lang. Maraming salamat mga idol.